Ngayong araw po ng September 17 dumating po yung Senro para po linisin yung gilid ng basketball court. Marami po silang dumating ngayon. 8:45 po sila dumating. So ito po yung oras ng lunchtime. Naibigay ko po yung mga sako para po mailagay po nila yung mga basura kasi sa ngayon po wala po silang truck para mahakot po yung mga basurang yan. Iniiwasan lang po na kapag umulan po magwa-wash out po yung lahat ng mga basurang naipon nila. Kaya minabuti ko pong bigyan po sila ng mga sako. So ito po after lunch na po, bumalik na po sila para i-continue po yung mga ginagawa po nila. Ayan, inipon na po nila yung mga sako para po mabilis pong maihakot. Ayan po yung sanga ng puno na bumagsak. Nasa gilid po ng basketball court, inipon na po nila. And then ito po yung sa gilid po ng simbahan. Ang dami daw pong mga nakabalot na jackpot dyan po, inipon. Naipon po dyan lahat ng mga basura. Yung sanga pong yan, ihakutin po yan later. So yan po sila ngayon, nasa gilid po at malapit na po nilang matapos yung mga gilid. Yan po, iba na pong department pero Senro pa rin po. Then iikot po sila dyan para alisin po yung mga basura. Continuous po nila. So second day po ito ng pagdating po ng Senro. 8:39 pa rin po yung pagdating nila. Binigyan ko po sila ulit ng mga sako para po isako po nila. Ito po si Kuya, yung binilan ko po ng sako. Kasi magkukulang na po yung sakong ibibigay ko para po sa Senro. So umorder po kay Kuya para po mabigyan po ng sako yung Senro. Ito na po yung truck na naghakot ng mga basura. Isinakay na po yung mga sanga nung naputol na puno, yung bumagsak na puno po sa gitna ng basketball court. Ayan na po, hinahakot na po ng Senro. Ibang truck po yan. May mga naiwan pa pong mga sanga-sanga. Babalik po yung truck ng basura kasi hindi na po kasya sa sobrang dami po. Sa ngayon po, lunch break na po nila kaya po magla-lunch po muna yung mga Senro. Ayan na po, naalis na po nila yung mga basura. Bumalik na po yung truck. Hindi ko na po nakunan ng video kasi hindi ko na po alam dumating na po sila. Ito po, ibang department na po pero Senro pa rin po. Ibang grupo ng Senro ang gagawa niyan. Ila-landscape daw po yan para po maging maayos at maganda po ulit yung lugar na yan para maging park po ulit kasi masyado pong masukal. Hindi po yung department ng Senro ngayon ang hahawak sa kanila. So yan, dinadampot lang po nila yung mga natirang basura. Then bukas po, ito pong sangang to, puputulin po nila, gagamit po sila ng chainsaw. Sa ngayon po kasi wala po silang chainsaw na dala. Kaya po bukas po sila babalik. Ayan, sinasaid lang po ni Kuya yung mga basura. At ilalagay po yan sa sako para po madali pong buhatin. Ito na po yung pang third day. Ito po yung foreman ng Senro na yung grupo po nila ngayon. Then, sinasabi po niya sa akin na yung mga kahoy po na mapuputol ay hindi po nila mahahakot dahil wala po silang truck. Kaya ang gagawin na lang po ay ilalagay na lang po sa ilalim ng upuan yung bench para hindi na po kumalat. Then ito po, isang di pa po yung lilinisin nila. Sasairin lang po yung mga gilid-gilid po sa basketball court. Then ibang grupo na po yung gagawa niyan. Pero Senro pa rin po. Si Ma'am Lorena po ang leader ng Senrong yun. So yan po ilalagay po sa loob ng mga upuan para hindi po kumalat. Wala pa po kasi silang truck na magagamit. Yan, inaayos na po nila yung chainsaw. Bumili po sila ng gas at saka po ng tuti.
Nalinis na po nila yung mga basurang nakakalat po dito. Pati po yung mga sanga na nanggaling po dun sa punong bumagsak po sa gitna ng basketball court. Ang nag-request nga po pala ng paglilinis ng basketball court ay si Konsehal Attorney Marky Oliveros po. Siya po ang nag-request niyan, pati po yung pagdating po ng bombero para po bombahan po yung gitna po ng basketball court. Unang araw ng pagdating po ng bombero sa basketball court, dumating po sila nung gabi para po i-check po kung ano yung kondisyon ng basketball court, kung gaano po kakapal yung putik para po mas marami po silang tubig na madala sa araw na ito. Ayan po, sinisigurado po nilang matatanggal po yung mga putik para malinis na po yung basketball court. Ito na po yung resulta ng paglinis ng bombero sa pangalawang araw ng pagpunta po nila sa basketball court ng Aurora. Tinatanggal na po yung mga hollow blocks para po matanggal na po tong kahoy. Ayan po. Iuurong lang po doon para po matanggal na po nila to. Ayan po yung kalahating puno na tinanggal po doon sa gitna po ng court. Hinahati-hati na po nila ng maliliit para po hindi po sagabal sa kalsada o dyan po sa court. Hahati-hatiin po nila yan. Diyan po nila nilagay yung mga sa ilalim na lang po para hindi po nakaharang. Ito na po yung naputol na puno. Ayan. Yan na po yung naputol na. So, ayan po sila. Kaya hinahati po yan para may pasok po sa liit ng buwan. Malakas na po yung ulan. Yan na, di na po ipapasok. Pwede na po ipasok sa loob ng upuan. Nakain na po sila. Kain daw. Naiurong na po nila yung hollow blocks, so pwede na po itong putulin. After lunch po, babalik po yung mga naglilinis. Anong mga nagpuputol. Pwede na po nilang putulin to dahil naiurong na po yung hollow blocks, hindi na po matatamaan. Ayan po. Ayun na po si Kuya. Pinaputol na po yung puno. Ayan po sila. Ang haba po niya, no? Mula doon hanggang taas. Haba po ng puno. Abot pa po doon. Ayan po yung gas at saka po yung tuti. Puno po yan kanina. Hahakutin po ba yan? Ala. Sira yung truck namin eh.
Na baka ma-wash Kaya out yan. pinadaan namin sa truck na dilaw yung mga basura rito para ano. Pero babanggitin na rin namin sa foreman namin yung ano. Oo, kasi Yung mga sana, mga sakali. madalas ang baha sa amin. Konting ulan. Maaano siya maaanod. Pag hindi nahakot. Okay na po, na-chop-chop na po yun. Ito po, baka balikan po yan, lagay po sa truck. Magre-request pa po ng truck para po dyan. Ayan po sila. Uuwi na po sila, tapos na po sila.